Good evening, this is Mystica. Welcome to the Mystic Road to Success, and I hope that you're going to be enjoying our issues tonight. And it's not only about environmental stuff, but also some other issues coming from our viewers. So please stick around and stand by because we're going to be right back. Mga kaibigan, katulad po ng sinabi ko na meron tayong mga iba't ibang mga issues tonight. So, it's not only about environmental thing, pero meron po tayong mga nakuhang mga messages coming from other viewers about their problems. So, ito po ang inyong lingkod. Bilang tagapayo sa inyo, okay, magbibigay sa inyo na kung ano dapat ang ating gawin para sa ating mga problema. Eto pa, isang issue na talagang napakaselan po. And I really feel for that guy who actually texted me and told me all his problems about the daughter who actually came from another country. Pagdating daw dito sa airport, of course, pumunta siya doon para at least alam niya na sasalubungan ang kanyang daughter. And it so happened na itong daughter pala patay na. Nandun na pala sa isang parking area, and then they realized na yung bangkay niya nandun na pala sa isang maleta. In other words, mayroon siyang nakilalang mga tao na kung ilan man or sino man ang mga yon, dinala siya sa parking lot, inilagay sa maleta. So siguro, biniktima, siguro kinuhang pera or any other issue. Siguro may problema siya with somebody else, and then, of course, para in order to give her a revenge, diba? Kasi talagang violent ito Naging violent revenge ito So, hindi ito basta-basta ang issue ito na napagtripan lang or whatever. Pero pwede rin natin masabi, baka napagtripan lang, hindi rin natin pwedeng sabihin. Pero I think this is very, something very personal na it really affected kung sino man gumawa ng krimeng ito. Siguro may kasalanan yung bata. O hindi rin natin masabi because we didn't really know. Kasi hindi na nangyari yung investigation, hindi na nangyari kung ano, hindi na nasolve kung anong problema. So ngayon, he came up with a problem asking na bakit hanggang ngayon daw hindi inaasikaso yung kaso. Samantalang nung kamamatay daw, pinagpistahan daw talaga yung issue, pinagpistahan daw talaga yung anak na nandun na nakita nandun talaga yung bangkay. Ang dami daw na mga reporters coming from different televisions, coming from radios or whatever, mga writers ang pinagpistahan talaga. Bakit after that hindi na daw ipinagpatuloy? Bakit daw hindi talaga tinulungan to the end? Ang sabi ko naman, bilang mga mamahayag, of course, trabaho nila yon, mag-gather ng mga stories para meron silang ibabalita. Kasi para bang nagmamarket sila ng mga para meron silang ibebenta. Because kung nilagay nila of course, kailangan meron talaga silang, kasi that's their duties to the audience, to the whole Philippines or throughout the world, na meron silang issue, kaya meron silang ibabalita, news item, okay. Nagkaroon na talagang news item po yan. Talagang pinagpistahan nga po talaga. Pero, hindi mo talaga pwedeng i-depend sa kanila na sila ang tutulong at sila mismo ang mag-i-investigate kung ano ang nangyari doon sa iyong anak, di ba? Meron tayong mga NBI, okay? Trabaho na po ng mga police, trabaho na po ng mga NBI yon. Ngayon, sasabihin nyo na, bakit inuuna po yung mga issue ng gano'n? Porke ba may pera sila? Porke ba mayaman sila? Bakit nauunang na settle ko anong mga problema? Well, hindi ko na po kayang i-explain kung bakit. Pero para sa akin, kailangan mag-move on ka na. If you have the money, kung gusto mo talagang tahakin yung point na talagang gusto mo talagang makuha talaga para at least manahimik ka na, matahimik din yung kung ano yung namatay. If that's what you believe in, go for it. Pero kung alam mo na ito ay talagang nakakaano ng energy mo, talagang pinapatay na ng sarili mo, yung issue yan, move on. Okay, kalimutan mo na. That's been past. Kahit nga ba sabihin natin na okay, you are willing to do para at least para sa justice ng iyong anak. Pero for what? For what? Hindi na maibalik kung ano yung nakaraan. Hindi na natin pwedeng buhayin ang patay, di ba? Ayun, it's just gonna kill you. So, meron ng patay tapos ikaw pa, it's gonna kill you. To the fact na mamaya nagkaroon ka pa ng cancer because yung stress kung minsan nagkika-create po yan ng cancer sa isang tao, hindi mo alam, di ba?
Ayun. So ako, I mean, I even use my own example. Ako, I mean, I lost my father when he was a politician. Nangyari na po yung nangyari. So nung na-realize ko na, my God, I wanted to have a revenge, pero ayoko pong mag-revenge dahil siya mismo nasabi na, the best revenge is to become successful. So hanggat meron pang paraan para ikaw maging successful, hanggat meron pang paraan na kalimutan mo ngayon, para at least hindi yun ang maging dahilan kung bakit mo kung bakit iyon ang nag-i-stop sa'yo, para at least sana go in a way, go in a path na talagang maitutuwid ang buhay mo and have a better life and be happy. Kasi ang nagki-create ng happiness ikaw din eh. Kung itapon mo na yung nakaraan and then go for a certain direction where you have to be happy, where you have to really forget everything about the past, and then that is what it's all about. I mean, life is all about failure, but then, life is all about success kasi ikaw rin naman ang pumipili kung ano yung gusto mo. Is either failure or success. Dalawang direction lang naman yan eh. So, nasa iyo na kung ano ang gusto mo. Kung gusto mong kalimutan na niya, kung gusto mong kalimutan mo na yung direction na yung hindi mo alam kung saan ka pasikot-sikot para lang find out kung ano yung justice para sa iyong anak, or go to a direction where kalimutan mo na lahat and then go to a right direction where you could find your own happiness para sa iyo and of course para sa pamilya mo.